Sa Hollywood man o Asia, kabilang na ang Pilipinas, may mga masugid na taga-subaybay ang horror films. Sa ganito raw kasing klase ng mga pelikula, masusubukan ang husay at galing ng direktor. Bakit nga naman hindi? Gayong bukod sa mga love story, drama, comedy at action, isa sa paboritong libangan, katatakutan. Ang walang awang si Freddy Krueger ng M Street. Ang pilyong demonyitong si Chucky. At ang wawasak ng inyong katinuan, pati na ng inyong telebisyon, si Sadako. Iilan lamang sila sa mga hindi malilimutang international horror characters. Pero tayong mga Pinoy, hindi magpapasindak sa kanila. Dahil sa mga sarili nating horror movies, may ilan ding mga hindi malilimutang karakter na talaga namang tumatak sa ating kultura at kamalayan. Ang ilan sa kanila nagmula sa pinakamatagumpay na horror trilogy series ng bansa, ang Shake, Rattle, and Roll. Mahilig tayo sa, what scares us the most is the things that we don't really know will scare us. Siguro binabalik-balikan nila, ano bang bagong meron ngayon ulit sa Shake? Ano mga bagong monsters na naman ngayon meron dito? Ano mga bagong evil creatures meron dito? At the same time, syempre, gumagamit rin kami ng mga artista na talagang magagaling at saka mga artistang mga known popular artists now. 1984, nung unang nanakot ang Shake, Rattle, and Roll, ang yumaong manager na si Douglas Quijano ang nakaisip raw ng konsepto nito. At ang pamagat, halaw sa rock and roll na kanta na siya raw pinatutugtog habang nagmi-meeting ang production team. Makalipas ang 26 na taon, naka-11 na installment na ang pelikulang ito at bilyon na ang kinita. Kamusta ka na, Kuya? Excuse me, pwede magtanong? Tara na, bilis! Bilis! Ngayong Disyembre, muling mapapanood ng publiko ang Shake, Rattle, and Roll 12. Pag horror kasi kailangan talagang planado yung approach. So hindi pwedeng bara-bara lang yung pagpipili ng angles at saka yung pacing mismo ng eksena. So lahat ng shots namin sa pelikula, planado siya talaga. Dun sa eksena kasi meron tayo yung warak na tiyan, di ba? Tapos syempre naglalabasan yung mga intestines sa tao. Of course, we can't use real intestines. So we use a substitute, of course. Dito ka ng baboy. I guess the best way to scare people is talagang pag ikaw mismo natatakot. If it's only one person, ako nahihirapan ako. So what I do is I just rely on the makeup. Sila na lang bahala. Or however the director is going to treat the scene. Isa sa mga itinuturing na golden age ng local horror movies, ang dekada 80 at 90, kung saan napanood natin ang mga obra ng mga batikang direktor na sina Peke Galiaga at Lori Reyes. Yung mga horror films reflect basic fears ng mga tao. The Filipino has much to be afraid of. Okay, I mean that we are very insecure. Because of our government, because of our society, because of the way we're structured. So, watching a horror movie releases our tensions and deals with our fears. Siguro dahil sa culture natin, sa dami ng pamahiin natin,
sa dami ng yung mga paniwala ng matanda. So parang ingrained na sa atin na mga panakot sa atin as kids, yung kung ano yung mga pinapanakot sa atin. Siyempre, paglaki natin, yung pa rin yung kinakatakutan natin. So, culture yan eh. Ang mga Pinoy horror films na ito, nanganak na ng mga immortal na karakter. Gaya na lang ng berdeng nilalang na nakatira sa tubig. Sino nga bang makakalimot sa Undin? And it's the first time that we tried to humanize, put an emotion. I don't want to use the word human because a monster is not human, it's a monster, but still to give it human qualities so that Undin is a mother. She just wants to get her eggs back and she's very angry because they took her eggs and they're destroying it. Isa si Alfie sa mga mismong tumulong sa paggawa ng Undin. Diyan pala kami nag-umpisa. Yung pala yung pinagpaguro mo, makikita mo kahit matagal na. Ano pa rin, pag nakita mo, wow, parang sa pakiramdam. Makalipas ang halos 2 dekada, susubukan ni Alfie na muling gumawa ng modelo ng Undin. At syempre, hindi kumpleto ang Undin kung wala ang kanyang mga itlog. Gamit ang espesyal na gulaman. Pagkalamig, sa kanya pinagpatong ang mga nahulmang gelatin. Kinabukasan, sa isang bahay sa Quezon City namin dinala ang Undin para muli niyang makaharap ang dati niyang screen partner, si Manilyn Reynes. Ilang saglit pa, dumating na si Mane. Undin, natatandaan mo to? Natatandaan ko pa. Maya-maya pa, Ay, dito siya. Hello. Ang galing nyo naman. Oh, ayan na, anak ko mo. Kunin mo na. Para sa akin, nung sinushoot, hindi naman siya nakakatakot. Noong mga panahon yun, nakakatakot na siya. Kasi syempre, creature siya, di ba, na nasa lake. Ganon. So, pero ngayon, na nakita ko siya, biglang na-miss ko siya. at hindi rin pinalagpas ni Mane na umakting kasama muli si Undin. Sa dinami-dami ng mga horror films na ginawa ni Manilyn, ipinagmamalaki niyang nakatrabaho na raw niya ang ilan sa mga haligi ng horror movies sa Pilipinas. Natutuwa po ako dahil until now, people remember the things I have done. Yung mga pelikulang nakakatakot, ini-introduce na nila sa next generation. Naaalala niyo pa ba ang halimaw sa banga? Istorya ito ng isang banga na nakuha sa isang excavation na ginawang dekorasyon sa isang bahay. Yun pala, ang bangang iyon, naglalaman ng isang halimaw na naghihintay na pumatay at makapaminsala. May mga kwento-kwento nga noon na nung lumabas daw ang pelikulang ito, marami ang natakot na bumili ng banga. Pero pinabulaanan ito ni Fidel Go, National Artist for Pottery, at may-ari rin ng isang pagawaan ng banga sa Vigan. Yung mga sinaunang tao, ang pagkakaalam ko, yung taong namamatay, inilalagay doon sa banga para yung katas yata napupunta sa banga. Kahit sinasabi nilang may multo sa banga, hindi, wala naniniwala doon. Hindi rin naaapektuhan ang negosyo namin doon. Ngunit kung meron man sigurong horror character na nakabase sa sarili nating mga kwentong bayan, ang anak ni Janice, ang Tiyanak.
I'm not mayabang or sobrang ambitious. I wanted to be the modern Mars Ravelo in the sense that I wanted to influence how Filipinos saw their culture in modern times. And frankly, I think when people think of a tiyanak now, they think of my tiyanak. Ang orihinal na modelong ginamit nila sa pelikulang Tiyanak, matagal na rin daw nasira. Pero dito sa Mowel Fund Institute sa Quezon City, isang replika ng Tiyanak ang nakadisplay. Interpretasyon daw ito ni Cecil Baon, isa ring veterana sa paggawa ng prosthetics. Pati ang telebisyon, hindi rin pahuhuli sa paglikha ng mga karakter na naghahasik ng lagim sa mga manunood. Nangunguna na dyan si Shaka Dal. Kamusta na nga kaya sina Buboy at Dindo? Salitang bading kung magsalita si Shaka Dal at may pagkakwela. Ano kayo? Sinuswerte? Pagod na ang lola nyo! Ito raw ang dahilan kung bakit kahit kinatatakutan, kinagigiliwan pa rin siya. Yes! Hi! Bumalik ka dito! Ang grupo rin nila Alfie ang gumawa at nagpuppet kay Shaka Dal. I've always been fascinated with dolls. Kaya naisip namin yung Chucky, yung Child's Play na movie. Pero we wanted to make it, kasi yung Chucky, medyo scary talaga. So gusto namin ng medyo campy na character na manika. Tapos, nung panahon na yon, uso rin yung word na Chaka. So yung from Chucky, naging Chaka, Shaka Dal. Hindi man tayo ang bansang nakilala talaga sa genre o klase ng mga pelikulang ito. Kung babalikan lang ang ilan nating mga nagawa ng pelikula, makikitang pagdating sa katatakutan, meron din tayong sariling estilo, mga orihinal na karakter. Patunay lamang na sa larangang ito, meron din naman talaga tayong ibubuga. Kaya, matakot na sila. Susunod, mga kwento ng katatakutan sa likod ng ilang mga eskwelahan. Nasaan siya ngayon? Nag-eye-to-eye sa akin. Tapos kami pa. Ngayong Pasko, may mga